Magandang umaga mga bata. Maaari bang magsita yung lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo lumako sa ating tatalakayan ngayong araw, magbalik-aral muna tayo sa ating tinalakay noong nakaraang tapo. Ano ang iba't ibang paraan ng pagtutulungan ng pamalaan, pambayan, pamalaang panlalawigan at iba pang tagapaglingkod ng pamayanan? Philip, magaling. Talagang naalala mo. Jane, tama. Magaling kayo ah. Talagang hindi nyo kinalimutan ang ating tinalakay nung nakaraan. Ngayon naman, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga karapatan at tungkulin ng mamamayang Pilipino. So kayo ba ay mamamayang Pilipino? Tama. Tayong lahat ay mamamayang Pilipino kung tayo ay pinanganak na Pinoy. O di kaya naman ay ating mga magulang ay mga Pilipino. Ang ating layunin ngayon ay makilala ang mga katangian ng isang Pilipino. Pangalawa, malinang ang kalaman ng mga mag-aaral kung ano-ano ang mga karapatan at tungkulin bilang isang Pilipino. Pangatlo, mabigyang halaga ang pagka-Pilipino. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang Pilipino? Irish. Ano nga ba ang ibig sabihin kung ikaw ay isang Pilipino? Magaling. Tayo ay nakatira sa bansang Pilipinas. Okay? Ang pagiging isang Pilipino o pagka-Pilipino kung tawagin ay tumutukoy sa kabuuang ideya, kaalaman, paksa o impormasyon na nakapaloob o tumutukoy sa lahi ng mga Pilipino. Halimbawa dyan ay kung ikaw ay kumakain na gamit ang kamay, ikaw ay Pilipino. Dahil tayong mga Pilipino ay kilala sa pagkain gamit ang ating mga kamay. O di kaya sa mga talento, ang mga Pilipino ay kilala bilang mga talentadong tao. Lalo na sa ibang bansa na kung saan maraming mga kapwa natin Pilipino ay kilala ang kanilang mga pangalan. O di kaya famous kung tawagin. Kapag sinabing pagka-Pilipino, ay isinasakatawan mo ang mga mabuting kaugalian at katangian ng mga Pilipino, katulad ng pagmamano at pagsambit ng po at opo sa mga nakatatanda. Alam naman natin na ang mga Pinoy ay kilala sa pagiging magalang, na kung saan kapag meron silang nakitang mas nakatatanda sa kanila, tayo ay nagmamano, di kaya ay nagsasabi ng po at opo, na kung saan ito ay kabilang o di kaya isa sa ating mga tradisyon. Pangalawa, kapag sinabing pagka-Pilipino, ay meron kang dugong Pilipino. Ikaw ay pinganak at lumaki sa Pilipinas bilang isang totoong Pinoy. Pangatlo, kapag sinabing pagka-Pilipino, ay tinutukoy nito ang lahi mo kung paano ka manamit, paano ka kumilos, paano ka makipagkapwa at paano ka magsalita. Halimbawa ng pagsasalita ay kung ikaw ay isang Bisaya, Tagalog, Ilonggo, kung ano pa, ikaw ay talagang totoong Pilipino. At kung ikaw ay ano ba tawag natin dito? Kung ikaw ay mahilig na kaibigan, o di kaya ay, kung tawagin sa English ay socialize, maaaring o di kaya tumpak na ikaw ay isang Pilipino. Ngayon, ating talakayan ang karapatan at tungkulin ng isang Pilipino.
Ang karapatan ay anumang bagay o paglilingkod na tinatamasa ng isang tao na naaayon sa batas. Bilang isang demokratikong bansa, ang Pilipinas ay lubhang pinapahalagahan ang karapatan ng bawat mamamayan. Ang mga karapatang ito ay nakasaad sa kalipunan ng mga karapatan o Bill of Rights sa Artikulo 3, Section 1 to 22 ng 1987 sa Ligang Batas ng Pilipinas. Ang karapatan ng mamamayang Pilipino ay nauri sa tatlo. Ito ay ang karapatang likas, ayon sa batas, at konstitusyonal. Ang karapatang konstitusyonal ay napamangkat naman sa sibil, politikal, palipunan at pangkabuhayan, at karapatan ng nasasakdal. Mga karapatan ayon sa konstitusyon, bilang mamamayang Pilipino, tayo ay nabigyan ng karapatan. Nauri ito sa sibil, politikal, panlipunan, at pangkabuhayan. Ngayon ay ating talakayan ang karapatang sibil. Ito ay pagkamit ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Halimbawa nito, karapatang mabuhay, magsalita, at ipahayag ang sarili, hindi mabilanggo dahil sa pagkakautang, magkaroon ng tirahan at ari-arian, karapatan laban sa pilitang paglilingkod, karapatan sa pantay na proteksyon sa batas, sa di makatuwirang pagdakip at paghalughog, at karapatan sa mabilis na paglilinis. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng karapatang sibil. Karapatang politikal. Ito ay patungkol sa ugnayan ng mamamayan at pamahalaan. Halimbawa nito, karapatang bumoto, karapatan sa pagkamamamayan, karapatang magpetisyon, magsalita, maglimbag, at magtipon-tipon, bumuo ng samahang hindi labag sa batas, gumanap ng tungkulin pampubliko, alamin ang mahalagang impormasyon ukol sa pamamalakad ng pamahalaan. At ito rin ay ilan lamang sa halimbawa ng karapatang politikal. Sunod naman ay ang karapatang palipunan. Ito ay nakatutulong sa pangangalaga at kapakanang panglipunan ng mga mamamayan. Halimbawa, karapatang pumili ng relihiyon, karapatang maglakbay, karapatan sa lihim na korespondensya at komunikasyon. At inuulit ko, ito ay iilan lamang din sa mga halimbawa ng karapatang palipunan. Sunod, karapatang pangkabuhayan. Ito ay tumutulong sa pangangalaga sa kapakatan ng kabuhayan ng mga mamamayan. Halimbawa, karapatang pumili ng propesyon o hanap buhay, karapatang maging ligtas sa maruming kapaligiran at pagawaan, karapatang makinabang sa mga likas na yaman, karapatang bayaran ng wasto sa pribadong ari-arian na ginamit ng pamahalaan, karapatan sa edukasyon at karapatan sa pagmamayari. At ito ay ilan lamang din sa mga halimbawa ng karapatang pangkabuhayan. Mayroon ding kalipunan ng mga karapatan ng mga bata, nabatayan ng mga karapatan ng mga bata sa buong mundo. Ito ay binubuo ng samahan ng nagkakaisang mga bansa o United Nations. Kilala na ba ang United Nations? Magaling! At isa doon ang Pilipinas. Tayo ay kaanib ng United Nations. Ngayon, ano nga ba ang mga karapatan ng mga bata? Ito ay karapatang mabuhay, karapatang maging malusog, karapatang magkaroon ng pangalan at nasyonalidad, karapatang magtamasa ng maayos na pamumuhay, at karapatang alagaan at mahalin ng magulang at iba pa. So sa mga tuwid, tayo ay simula pa nung bata pa tayo ay mayroon ng kaakibat na karapatan. Ngayon naman, nasaad ang mga ito sa kalipunan ng mga karapatan sa Artikulo 3, Section 1 hanggang 22 ng Saligang Batas ng 1987. Bilang mamamayan, ikaw ay may tungkulin na dapat gampanan kapalit ng karapatang itirhanan ng batas para sa iyo. At ang mga tungkulin ng mamamayan ay
pagmamahal sa bayan, pagtatanggol sa bansa, paggalang sa watawa, pagsunod sa batas at paggalang sa may kapangyarihan, pagkipagtulungan sa pamahalaan, at paggalang sa karapatan ng iba. So, sa tingin ko ay madali lamang itong intindihin. Pag sinabi nating pagmamahal sa bayan, tayo ay ating minamahal ang ating bayang Pilipinas, na kung saan tayo ay sumusuporta sa mga lokal na produkto. At iba pa, pagtatanggol sa bansa na kung saan ating itinatanggol ang ating bansang Pilipinas kontra sa mga isyu na binabato sa atin. At iba pa. Ngayon naman ay tapos na tayo sa ating diskusyon. Wala bang mga katanungan? Ayos. So ngayon, kung wala na kayong mga katanungan, ay meron akong ipapagawa sa inyo. Ipaliwanag ang karapatang sibil, karapatang politikal, karapatang palipunan, karapatang pangkabuhayan, at karapatan ng mga bata, at magbigay ng tig-isang halimbawa dito. Depende na sa inyo kung gaano kahaba ang inyong paliwanag. Ang importante ay may paliwanag niyo ang mga karapatan ito. Ngayon naman, isulat sa kahon ang pagkakaiba ng isang Pilipino at Amerikano. Alam naman natin kung ano ang pagkakaiba natin sa mga Amerikano. Ngayon naman, isulat ang klase o karapatang sibil kung ang sumusunod ay karapatang sibil o naaayon sa karapatang sibil. Kapo naman kung ito ay naaayon sa karapatang politikal. Kapang naman kung ito ay naaayon sa karapatang palipunan. Kapang naman kapag ito ay naaayon sa karapatang pangkabuhayan. At kaba naman kung ito ay naaayon sa karapatan ng mga bata. At isulat ang inyong sagot sa paklang. Tapos na ba nga? Kung kayo ay tapos na, mamaya nyo na pasa ang inyong mga kwaderno. Ngayon naman, meron akong katanungan sa inyo. Ano ang mangyayari kung tayo ay mamumuhay ng walang karapatan? Jonah, magaling. Sino bang may ideya? April, tama. Maganda yung ideya, April. Sino bang may ideya? Nika, tama. Kung tayong mga tao ay mamumuhay ng walang karapatan, ay parang wala na ring silbi ang ating buhay. Dahil wala na tayong karapatang kumain, wala na tayong karapatan na kung ano pa ang ating gawin. Tama ba? Tama. Sunod, bakit mahalaga na ating tuparin ang tungkulin bilang isang mamamayan? Sinong may ideya? Anjanet, tama. Sino pa? Janice, magaling. Tayong mga mamamayan o mga mamamayang Pilipino, mahalagang ating tuparin ang ating mga tungkulin dahil tayo ay isang mamamayan sa ating bansa na kung saan tayo ay obligado na tumupad sa ating mga tungkulin bilang kabayaran o di kaya ay ano bang tawag dito? Bayad sa mga karapatan na ating nakamit o binigay sa atin ng gobyerno. Sunod, sa iyong palagay, maaari bang alisan ng karapatan at tungkulin ng isang tao? Tama, hindi pwede. Dahil ito ay nakasulat na sa batas na kung saan ang bawat tao ay mayroong mga tungkulin at mayroong mga karapatan ang isa't isa. Sa pangkalahatan, ang karapatan ay isang bagay na kung saan ay kaakibat na natin o di kaya nakabuntot na
sa atin mula pa nung tayo ay isinilang sa mundo, na kung saan hindi kailanman o di ninuman maaring bawiin sa atin at o di kaya ay maaring tanggalin mula sa atin. Samantalang ang tungkulin naman ay parang isang misyon na dapat tayong mga mamamayan ay dapat tuparin natin o di kaya dapat nating gampanan ang mga ito. Ngayon naman ay meron akong mga masulit na ibibigay sa inyo. Kopyahin ang talahalayan sa sagutang papel. Lagyan ng check kung ang sumusunod ay karapatan o tungkulin. So, kumuha kayo ng isang buong papel at magsulat kayo ng talahalayan. At lagyan ng check kung ang mga sumusunod ay isa bang karapatan o di kaya tungkulin. Okay, tapos na ba lahat? Kung kayo tapos na, maaari niyong ipasa ang inyong papel kay Irish. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, magsulat na sa naisay uusa kung paano mo ipaglalaban ang iyong karapatan at kung paano mo gagampanan ang iyong tungkulin sa pamilya, paaralan, pamayanan at kaibigan. Dalawa lang ito. Una, kung paano mo ipaglaban ang iyong karapatan. Pangalawa, kung paano mo gagampanan ang iyong tungkulin sa pamilya, paaralan, pamayanan at kaibigan. Okay, wala bang mga katanungan? Wala na, maaari bang magtayo ang lahat para sa paglalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay? Paalam mga bata, mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi at matulog kayo ng